Virgo. Hello, my dear Virgo. Kumusta po kayo? I hope and pray na sa mga oras na ito ay nasa mabuti kang kalagayan. Magandang umaga po sa ating lahat. At kung hindi mo naman umaga napapanood itong ating reading, magandang hapon, magandang gabi, kung anumang oras mo napapanood to, my dear. Okay. And sa mga gusto magpa-private reading, ongoing na po yung ating private reading. Yung donation for a private reading, close na natin kasi medyo magulo lately. Bumalik tayo sa ating regular na reading. Don't worry, abot kaya naman. Hindi naman makakabutas ng bulsa. Nasa description box down below yung link ng ating Facebook page at saka ng ating WhatsApp number. Doon lang po mag-contact. Huwag na po mag-contact sa ibang account or ibang hindi po ako nag-PPM. Okay, kayo po ang mag-PPM sa akin. Yun nga. So, okay, let us proceed to your reading. Ayan, medyo clarify ko lang. Reason na kinancel natin yung donation for a private reading, medyo magulo. Sa time, sa oras, at saka may mga tao na hindi maayos kausap. So, para hindi na rin magkasamaan ng loob is ibinalik na lang natin sa regular natin na reading, which is, ulitin ko, abot kaya naman, hindi naman makabutas bulsa. Kasi doon, my dear, mas organize yung time, mas organize yung payment, mas organize yung pag-uusap kumpara sa donation. Okay. Let's go na tayo, my dear. Kuha tayo ng 8 cards. Ayan. So, kailangan ko ipaliwanag yung mga bagay-bagay. Tingnan natin. 8 cards para sa iyo, my dear Virgo. Cut na natin into 3. And let's start your reading, Virgo. Once again, ang reading mo is para sa yung second half of August. This is from August 16 hanggang sa katapusan. Happy birthday, my dear. We have here the Three of Swords. Oh. Hindi maganda tong card na to, my dear. This is connected sa disappointment, dismaya. Dismayadong energy or parang broken-hearted na hindi ko na masyado ipapaliwanag to, my dear, kasi obvious naman eh. Okay? So, kunin na natin yung next card. Alamin natin kung bakit meron kang Three of Swords. Alamin natin kung bakit meron kang Three of Swords. Ano nangyayari ngayong second half of August, Virgo? Bakit po merong Three of Swords ang ating my dear Virgo? Uy, nangyari sa card natin? Ayaw mag-jumping. Parang ayaw niya sagutin kung bakit meron kang Three of Swords. Okay? Nine of Swords. Okay, ang Nine of Swords is energy ng overthinking, sleepless night. May bumabagabag sa'yo dito, my dear. May bumabagabag sa'yo. May nangyayari sa'yo, my dear. Okay? So far, my dear, hindi okay yung energy. Pero we will try our very, very best para malaman kung ano tong bumabagabag sa'yo. Bakit ka nagkakaroon ng Three of Swords? Bakit ka nagkakaroon ng sleepless night, ng overthinking? And susubukan natin ma-resolve or susubukan natin siya ma-prevent kung ano man tong nangyayari, my dear. Or kung paano siya ma-handle properly. Okay? Kasi kung hindi man natin siya ma-prevent, ma-handle na lang properly na hindi siya makadistract sa pang-araw-araw natin na buhay. Tingnan natin, my dear Virgo. Anong nangyayari, my dear? Spirit guide, what is going on sa ating my dear Virgo? We have here the Tower. Ano ba yan? Ang Tower, my dear, is parang gumuguho. Di ba? Parang kastilyo, buhangin, yung kanta. Parang may gumuguho, my dear, and may nangyayari na hindi mo gusto, posibleng sa loob ng relationship or something na parang ang tagal mong binuo, okay? For some of you is hindi pa siya literal na gumuguho, okay? Hindi pa siya as in nagtatower. Nakukuha ko dito, hindi pa siya nagtatower, my dear. I think baka doon, yun ang ayan o, nag-overthink ka, my dear, na baka magkaroon ng tower. Okay, baka magkaroon ng tower. Kasi nararamdaman ko, my dear, hindi pa siya nagta-tower. Sasabihin ko naman kung nagta-tower moment na siya. Pero this time, nakukuha ko, my dear, hindi pa siya nagta-tower moment. Pero, nag-overthink ka
And meron mga bagay na parang nagko-conclude ka na. Parang therefore I conclude magta-tower moment. Mag-e-end to. At yung ending nito hindi maganda. Yun my dear yung bumabagabag sa iyo ngayong second half of August. Yung iniisip mo na tower moment. Yung parang parating na tower moment. Okay? Kasi parang nakikita mo na eh. Nakikita na ng dalawang mga mata mo, nararamdaman mo na my dear na magkakaroon ng tower moment. Okay? So, hindi ko to i-close sa isang specific na energy, my dear Virgo. Pero, pwedeng relationship, pwedeng may kinalaman sa something na binuo mo, matagal mo nang binuo, okay? So, yon. Meron pa tayong 5 card, okay? Next card natin, my dear, is the 8 of Pentacles. Posibleng may kinalaman sa work, okay? Baka nai-stress ka sa work, nape-pressure ka sa work, or nape-pressure ka related sa energy ng pera. Ayan, ito maliwanag to work. Okay, kung ano yung pinagkakakitaan mo, konektado sa pera. So in short, itong 3 of Swords, 9 of Swords, at saka itong Tower na hindi pa nangyayari. Although nandito na siya, my dear, sa second half of August, pero I can feel talaga hindi pa to nangyayari. Lumabas lang to, my dear, sa reading natin today kasi ito yung nagkukos ng 3 of Swords mo at saka ng 9 of Swords mo. Ibig sabihin, yung isip mo is parang nabivision mo na siya na ay mangyayari to, magkakaroon siya ng Tower. So for some of you, nai-stress kayo sa work, okay, nagkakaroon kayo ng problema sa work, posibleng you are not happy, may mga disappointment, okay? Kasi parang something na tama nga yung sinabi ko kanina, something na parang ang tagal mo ng trinabaho, okay? Ang tagal mo ng trinabaho and then parang hindi mo nagugustuhan kung ano yung nangyayari and then nagko-conclude ka na ay magta-tower moment to. Hindi magtatagal magkakaroon ng tower moment, okay? So tingnan natin, my dear, additional cards pa tayo. 4 na card pa, my dear, kapit lang. Kapit lang tayo, my dear. Sisikapin nating malaman kung ano yung pinakapulot dulo nito at kung ano yung mga pwede nating magawa. We have here the energy of the Empress. Okay, ang Empress is connectado sa energy ng posibleng pagiging nanay because this is energy of a mother. Posibleng, my dear, na mother or a father, pwede naman. I can feel na baka mayroon mga problema between you at saka sa anak mo sa mga araw na ito. Parang may problem or may disappointment ka na nakukuha sa anak mo. Parang ganun. Kasi dito si Empress, buntis to. Pero at the same time, nagre-release din, my dear, ang energy ng Empress ng growth, maturity, and acceptance. Okay, energy ng love. So kung ano man tong nangyayari, my dear, parang kinakailangan mong i-accept. Okay, kinakailangan mo tong tanggapin. Kinakailangan mong i-digest to, my dear, sa lalong madaling panahon kung ano man tong 3 of Swords. And I can feel, sinabi ko kanina, ang 3 of Swords is, disappointment. Okay, parang disappointment yung energy ng 3 of Swords, which is kinaklarify ng ating 9 of Swords na parang nadidisappoint ka. Kung i-connect natin, my dear, sa energy ng anak, posibleng you are disappointed with your anak. Okay, or somebody. Kasi, kaya ko lang naman nasabi ng anak, kasi si Empress dito ay buntis. Okay? Pero pwede naman, my dear, na you are disappointed with your partner. Pwede naman. Di ba? Pwede din, my dear. Pero kung ipo-focus lang natin yung card lang talaga ng Empress, ito lang. Parang sinasabi dito, my dear, na parang you need to accept kung ano yung nangyayari. Parang ganon. Parang, just let it be. Huwag mo masyadong kontrahin, my dear. Okay? So, tingnan natin. Okay? Kasi minsan, my dear, merong mga senaryo na hindi natin gusto because love natin, kunyari, for example, sa anak or something. Pero, kung i-analyze natin, baka yun yung way para matuto sila sa buhay. Okay? Kasi parang pakiramdam ko, kaya ka nagti-3 of Swords is because parang meron ka nakikita na hindi mo gusto. Meron nangyayari na hindi mo gusto. Pero paki-analyze, my dear Virgo, if baka ito naman yung way para matuto yung person na yon, okay? Once again, hindi ko lang kino-close na anak mo ito. Pwedeng this is your partner or somebody in your life because this is a general reading. Pero parang ino-open up ko lang yung eyes mo, my dear, kasi sabi ko nga, as much as possible, susubukan natin, my dear Virgo, na hindi tayo masyadong ano dito sa reading na to. Kasi kung makikita mo, my dear, talaga yung reading natin, talagang nag-overthink ka talaga dito, my dear. As in, nag-overthink ka talaga, nagkakaroon ka ng sleepless night, ayan. Pero, minsan, kailangan natin i-analyze kasi baka yun yung way para matuto yung person na yun, my dear. Okay? Although, hindi talaga natin, my dear, gusto na mapahamak yung mga taong mahal natin sa buhay or masangkot sa kung ano man na problema. Kaya nga ginagawa natin lahat na makakaya natin para mailayo sila sa ganun na sitwasyon or ganun na energy. Pero, minsan wala tayong magagawa eh. Parang,
'di ba, nangyari na ang nangyari. Okay. So, tingnan natin, my dear Virgo, last 3 cards. Okay, kailangan ko talaga magtambay, my dear. Kasi bakit? Hindi pwede na pabayaan ko lang 'to na sabihin ko na, ay meron kang 3 of Swords, 9 of Swords, and meron Tower. Okay? Tingnan natin what is this. This is the Page of Wands. Ang Page of Wands is mag-umpisa ulit. Okay? Parang start all over again. It's okay, my dear, na mag-start all over ka ulit. Okay? It's okay. Ganun naman talaga ang buhay eh. Sabi, ako nga eh, parang, minsan, ito my dear, this is my personal ha. Minsan naiisip ko na parang wala talaga, yung totoo nga talagang kasabihan na parang walang permanente talaga sa mundo, lahat talaga nagbabago. Kung may kinalaman ba to sa job mo, pwede kang maghanap pa ulit ng job. You can find something, okay, somewhere, basta, kasi kung makikita mo dyan si Paige, ayan o, talagang, bihis na bihis talaga siya dyan, and parang sinasabi dito, my dear, na merong something na naghihintay pa sa'yo. Kung ano man yung posibleng mag-tower ngayon, my dear, hayaan mo. Parang just let it be. Okay, masakit man, hindi man maganda, just let it be. Kasi, minsan, pag merong isang pinto na nagko-close, meron panibagong door na nag-o-open, meron panibagong chapter na nag-o-open, and most of the time, yung panibagong door na nag-o-open, mas maganda yon, much better, okay, mas okay siya. Okay? And sa energy din ng Page, pag-aralan mo rin yung mga decision making mo in life. Okay? To the point na meron ka ditong 9 of Swords, my dear, hindi to pwedeng maka-interfere or maka-apekto, my dear, sa mga decision making mo in life. Lalo na, my dear, kung ikaw ay kulang sa tulog, hindi sapat yung pahinga, mahirap mag-decision, my dear, pag ganyan yung sitwasyon. Okay, last 2 cards. Okay? 2 card na lang to, my dear. Okay? 2 card na lang. We have here the energy of posibleng sa family, my dear. Happy family, ayan no. Posibleng nasa family. This is a family card. Okay, para may nangyayaring tension sa loob ng family, my dear. Okay? Ang family kasi, my dear, pag sinabi mong pamilya, hindi lang yan trabaho ng iisang tao. Lahat ng member ng family dapat nagtutulungan. Kaso nowadays, ang sad reality, my dear, is minsan iisang tao na lang yung nagwo-work para maging maayos yung family. Iisang energy na lang yung nagwo-work para maging maayos yung family. Maitaguyod yung family, iisang energy na lang. Kaya ang nangyayari, yung tao na yun na gumagawa ng paraan para maging maayos yung family is nadidrain. Okay? And sa point na to, my dear, baka ikaw yon. Nasa family siya, my dear. Sabi ko nga kanina, baka anak mo, kapamilya mo, asawa mo, okay? Nag-o-overthink ka, maghihiwalay kami nito, or may something na mangyayari. Nag-o-overthink ka. Okay, last card, my dear. And connected siya sa pera. Okay, parang connected din sa pera. We have here the energy of the King of Cups. I can feel na parang yung mga expectation mo in life, yung mga pangarap mo, yung mga gusto mong mangyari, okay, na posibleng naglagay ka ng maraming effort, okay, parang, yung energy mo is, parang nawawalan ka lang talaga ng pag-asa, parang ganon. Parang hindi mo na alam din kung paano mo ipupush through, hindi mo alam kung paano mo pagagawin to, and once again, kasi nag-o-overthink ka, my dear. Ayaw mo, kumbaga parang pinipigilan mo, kumbaga parang sa sasakyan, okay? Sa sasakyan, parang pinipigilan mo, habang umaandar yung sasakyan, parang pinipigilan mo siya, tinutulak mo ng ganon. And there is a reason kung bakit mo pinipigilan, baka bubunggo yung sasakyan, or magka-crash yung sasakyan, or something, pinipigilan mo siya. Ang problema, naglalabas ka ng super duper na energy para mapigilan na mangyari yon, para piniprevent mo siya na mangyari. Okay, we have here the Page of Pentacles. Sinasabi ng card dito, my dear, na kung ano man yan na mangyayari, you can start all over again. Okay, and this is also the time, my dear, na maging maingat ka sa spending mo, sa paghawak mo ng pera, pag-isipan mo ng mabuti kung ano yung mga next decision mo. But definitely, my dear, sa energy ng 2 page, pwede kang mag-start all over again. And hindi ko kino-close dito, my dear, na posibleng meron bata. Ayan, merong bata na energy, posibleng energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Anak mo siguro to. Or energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn na parang may pinagdadaanan siya. Parang meron siyang problema. And you are so very, very affected, my dear, sa pinagdadaanan nitong bata na ito. Okay? Pero hindi ko rin naman kino-close na posibleng this is your partner or somebody in your family. Okay? So, my dear Taurus, ito ang iyong reading para sa iyong second half of August 2025. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell, para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as
Apple J. Maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.